Papurihan at pasalamatan natin ng Panginoon sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kaibigan, upang tayo ay maging marapat gumanap sa pagdiriwang na ito, buong kapakambabaan tayong hihingi na kapatawaran sa Panginoon sa lahat ng ating mga pagkukulang. Sabay-sabay natin dasalin, inaaming ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na loob ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa lupa'y kapayapaan.
sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa alab ng iyong pag-ibig na kaloob, si San Lorenzo ay natanyag sa paglilingkod at pagkamartir na tampok. Gawin mong mahalin namin ang kanyang minamahal at maganap namin sa pagtupad ng tungkulin ang kanyang ipinangaral. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namudmod sa mga dukha. Walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit, mabait. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit, mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit, mabait. Ang mapagpautang nagiging mapalad, kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit, mabait. Anumang balitay hindi siya takot, matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba, alam na babagsak ang kaaway niya. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit, mabait. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas.
buong karangalan siyang itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Tumayo na po ang lahat. Kapag si Kristo'y sinundan, liwanag niya'y makakamtan para mabuhay kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. Asan man ako naroroon, ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sino man naglilingkod sa akin." Mga minamahal kong mga kaibigan, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Palapakan muna natin ang Pong Jesus Nazareno. Maganda ho ang ating ebanghelyo ngayon, sapagkat ito'y tumutukoy sa kahulugan ng ating buhay. Kaya nga magandang itanong, may kahulugan ba ang buhay mo ngayon? Sabi po ng isang manunulat, may 2 araw na mahalaga sa buhay ng isang tao. Noong araw na tayo ay isinilang, at pangalawa, nung nalaman natin ang dahilan kung bakit tayo isinilang sa daigdig na ito. Ito po ang pinakamensahe ng ating ebanghelyo ngayon. Ito ay ang makita natin ang kahulugan kung bakit tayo isinilang sa daigdig na ito. Tayo pong mga tao ay binigyan ng buhay ng Diyos hindi para sa wala lang, hindi para magtrabaho lang, hindi para kumain at matulog lamang, kundi binuhay tayo ng ating Diyos para magkaroon ng buhay at magbigay ng buhay para sa iba. Ang sabi pa rin ng isang manunulat, ang pinakalayunin o ng pinakadahilan ng tao sa mundong ito ay ang pag-aalay ng kanyang sarili para sa iba. At ang mga layuning ito ang magbibigay ng kulay, buhay, kaayusan at kahulugan sa ating pagkatao. Alam niyo po, napakahalaga na alam natin ang ating layunin sa daigdig na ito, sapagkat ito ang magbibigay ng direksyon sa paglalakbay natin
Dahil sa pamamagitan nito, alam natin kung saan tayo magsisimula, ano ang gagawin, at kung saan tayo patungo. Alam niyo po, ang mga taong walang direksyon ng buhay, hindi alam ang layunin niya sa daigdig na ito. Ito yung mga taong kung ano-ano lamang ginagawa, para bang naghahanap ng meaning ng kanyang buhay sa lahat. Kaya nga may mga taong sa paghahanap ng kahulugan ng buhay nila, mas lalo silang napapasama. Kasi ang ginagawa nila ay mali. Kasi ang ginagawa nila ay hindi naaayon at hindi malinaw sa kanila ang layunin ng kanilang buhay. Mga minamahal ko mga kaibigan, magkakaroon tayo ng magandang layunin sa daigdig na ito sa pamamagitan ng pagkamatay natin sa ating mga sarili. Ang mapagpakumbabang pagkamatay at pag-aalay natin ng ating sariling buhay para ang iba ay mabuhay at magkaroon ng kahulugan din ang kanilang buhay. Sabi doon sa Ebanghelyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. At ito rin po ang isinagawa ng ating santong ipinagdiriwang ngayon, si San Lorenzo. Siya po ay isang diakono at martir ng ating pananampalatayang Katoliko. Ibinuhos niya ang kanyang sariling dugo bilang patunay ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Inusig po siya, ngunit hindi natinag at nagtiyaga po siya sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Pinili niya ang kamatayan para sa ating Panginoong Jesucristo at sa ngalan ng Diyos. Ang kamatayan ay hindi na walang kabuluhan sa buhay ni San Lorenzo. Dahan-dahan siyang sinunog hanggang sa kamatayan sa apoy. Pero sa kanyang puso, siya po ay nagtagumpay sapagkat naka-inspired siya sa maraming tao upang ang mga taong ito ay sumunod din sa atin Panginoong Jesucristo. Dahil sa kanyang pag-aalay ng buhay, sa kanyang pananampalataya, nagkaroon ng buhay ang iba, na-inspired din ang iba, at naipagtanggol niya ang ating pananampalataya. Kaya magandang itanong din sa ating mga sarili sa araw na ito, saan ko nakikita ang kahulugan ng aking buhay? Ito ba ay inaalay ko sa iba o nagiging madamot ako para sa iba? Palagi po natin tatandaan na ang taong madamot at makasarili ay hindi uunlad sa kanyang sarili. Sapagkat hindi tayo binuhay ng Diyos sa mundong ito para maging makasarili, bagkus upang tayo ay magbigay ng ating sarili. Kaya sa banal na misa pong ito, hilingin natin sa ating Poong Jesus Nazareno na bigyan niya tayo ng pusong marunong magpadama ng pagmamahal sa mga taong tunay na nangangailangan sa pamamagitan ng pakikinig at pagtulong sa kanila. Huwag na ho tayong lumayo. Maging sa ating mga pamilya, tignan natin sino doon ang tunay na nangangailangan. Sino doon ang tunay na nangangailangan ng ating oras, ng ating pakikinig, ng ating pagkalinga. Sapagkat sa pagbibigay ng oras at pakikinig sa kanila, doon nakikita natin ang layunin ng ating buhay sa loob ng pamilya. At ipagdasal din natin na bigyan tayo ng pusong marunong magpahalaga sa buhay at dangal ng bawat isa sa pamamagitan ng pagrespeto sa iba, anuman ang kanilang katatayuan, anuman ang kanilang itsura, anuman sila sa daigdig na ito sa ating komunidad. Sapagkat
ang ating buhay ay paglalaan para sa ating mga minamahal na mga kapatid. Kaya mga minamahal ko mga kaibigan, sa bawat isa sa atin na nandirito, simple lamang ang panawagan ng ating ebanghelyo ngayon. Kung gusto mo magkaroon ng kahulugan ang iyong buhay, huwag kang maging makasarili. Bagkus, ito'y ialay mo sa iyong kapwa. At doon ka titignan ng ating poong Jesus Nazareno upang tugunin ang iyong mga panalangin sapagkat hindi ka naging madamot sa iyong kapwa. Tayo po yung tayo. Minamahal ko mga kaibigan, sa ating pagdiriwa na kapistahan ay isang dakilang santo ng simbahan ng Roma, ina ng lahat ng simbahan, makiusap tayo sa ating mapagmahal na Ama na ipagkaloob ang mga kahilingan sama-samang inilalapit natin sa Kanya sa panalangin. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang mga diakono ng simbahan, naway maging masigasig sa pangangaral ng Ebanghelyo, sa salita at halimbawa. Manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Magkaroon nawa ng sapat na katolikong voluntaryong maglilingkod para sa mga mahihirap na pamayanan at bansa. Manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang ating mga dukha, naway pahalagahan at pangalagaan natin bilang mga tunay na yaman ng simbahan. Manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Tayo naway magkaroon ng tibay ng loob sa mga panahong nasasaktan ng ating katawan. Manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makapasok sa ipinangakong kahariang walang hanggan. Manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Makapangyarihang Diyos, sa tulong ng mga panalangin ni San Lorenzo, ang iyong martir, tanggapin mo ang aming mga kahilingan. Inilalapit namin sa ngalan ng iyong muling nabuhay na anak na nabubuhay at tagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Na
Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating mga pag-aalay ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niya niyang banal. Ama naming lumikha, sa kapistahan ngayon ni San Lorenzo, tanggapin mo po ang aming mga alay at ipagkaloob mong pakinabangan namin ang tulong mo para kami maligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong aming kagalakan na si San Lorenzo ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan, ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagan likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo at patuloyin sila sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ngayon ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalaban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang pag-ibig at kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Ibabahagi po natin ngayon ang kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob niyo po sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga minamahal ko mga kaibigan, ito ang ating Panginoon Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyahan o makisalo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sino man sa akin mananahan, mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan, hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibigay
Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministries, HDN at Marian Groups at mandated organizations ng ating simbahan sa darating na August 15, 2023, araw po ng Martes. Dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng mahal na Birheng Maria at kaalinsabay nito ang kapistahan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ang maringal na misa ay sa ganap na ika-12 at 15 po ng tanghali at sa ika-5 ng hapon na susundan ng prosesyon, makiisa po tayo. At pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling naming mga nakinabang sa kapistahan ni San Lorenzo na makapagdulot nawa kami ng paglilingkod na inaasahan mo at makadama ng karagdagang kagalingan buhat sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makantanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan niyo din po ang mga daladala nilang mga imahin at mga dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain ho kayo, kasama ng inyong mga mahal sa buhay, ng inyong mga paghanap buhay, ng ating mapagmahal, mapagkalingan Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.